Tanghali na nang dumating ang isang dalaga sa isang tanggapan ng gobyerno para lamang kumuha ng kanyang lisensya sa pagmamaneho. Ngunit ang munting hakbang na iyon ay magiging isang bangungot. Nang tumanggi siyang magbigay ng lagay, kinalagkad siya ng isang opisyal na nakauniporme at binugbog sa harap ng maraming tao. Ang hindi niya alam, bawat segundo ng karahasang iyon ay nire-record at naghihintay ng ganti. Tuyo at nakapapaso ang hangin ng tanghaling iyon. Tumagos ang sikat ng araw sa salaming bintana ng kwarto ni Elena. Nakatayo ang 20 taong gulang na dalaga sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon na hindi na nakasuot ng uniporme ng kolehiyo. Sa araw na iyon, opisyal na niyang natapos ang lahat ng kanyang gawain sa unibersidad at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kalayaan mula sa nakapapagod na rutina ng isang estudyante. Ngunit may isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa, ang kumuha ng lisensya. Ilang taon niya itong ipinagpaliban dahil sa takot at sa mga masasamang karanasan na nakikita niya sa mga taong naglalagay para lamang makapasa sa eksaminasyon. Pero noong umagang iyon, may nagbago sa kanyang kalooban. Ayaw na niyang hayaan na lang ang kawalang katarungan na magpatuloy sa harap ng kanyang mga mata nang walang kalaban-laban, gaano man ito kaliit. Huminga ng malalim si Elena at pinatatag ang kanyang mga hakbang. Oras na para tigilan ko ang matakot sa sistema, bulong niya sa sarili, mahina ngunit may diin. Alam niyang hindi lahat ay gustong makipagbuno sa burokrasya, pero para sa kanya, hindi ito tungkol sa kung mabilis o mabagal, kundi tungkol sa kung ano ang tama o mali. Inayos niya ang kanyang buhok, isinukbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga dokumento, at tiniyak na kumpleto na ang lahat ng kailangan. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit naroon din ang isang pambihirang determinasyon. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa pupuntahan niya. Ang tanging alam niya ay sa araw na iyon, gusto niyang gawin ang isang bagay sa tapat na paraan. Paglabas pa lang niya ng bahay, sinalubong agad siya ng init ng tanghali. Maingay ang mga kalsada ng Quezon City, puno ng mga sasakyan, nag-uunahan ang mga busina ng jeep at kotse, at dumidikit ang alikabok sa kanyang pisngi. Dahan-dahan niyang pinaandar ang kanyang maliit na scooter patungo sa tanggapan ng Land Transportation Office, nilagpasan ang mga hilera ng tindahan at mga kupas na billboard. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa salamin sa gilid upang tiyaking ligtas ang lahat. Walang kakaiba sa biyaheng iyon. Isang ordinaryong araw sa isang abalang syudad. Ngunit sa likod ng simpleng tagpong iyon, mayroong isang banayad na tensyon. Isang pakiramdam na ang haharapin niya ay maaaring hindi kasing dali ng kanyang inaasahan. Nang makarating siya sa harap ng gate ng Getty, pinatay ni Elena ang makina ng kanyang scooter at dahan-dahang bumaba. Inayos niya ang kanyang bag, humugot ng isa pang hininga. Ang gusali sa kanyang harapan ay mukhang malaki at matibay, na may malaking karatula na nagsasabing Land Transportation Office, East Avenue. Tinitigan niya ang mga salitang iyon sa loob ng ilang segundo, bago pumasok ng may matatag na mga hakbang. Walang sinuman, kahit siya mismo, ang nakakaalam na ang munting hakbang na iyon ang magiging simula ng isang mahabang pangyayari na iayanig sa maraming tao. Isang kwento tungkol sa katapangan, kawalang katarungan, at ang presyong dapat bayaran para ipagtanggol ang katapatan. Pagpasok pa lang ni Elena sa parking area ng Getty, ilang lalaki ang agad na lumapit sa kanya ng mabilis. Agaw pansin ang kanilang mga itsura, simple lang ang pananamit, ang ilan ay naninigarilyo, at isa sa kanila ay may peking ihi na nakasabit sa leg. Sanay na silang bumasa ng mga mukha ng mga bagong dating na maihalong kaba at pagkalito. Isa sa kanila, isang lalaking may makapal na bigote, ang bumati sa kanya na parang matagal na silang magkakilala. Lisensya, miss? Pwedeng mabilis, hindi na kailangang pumila. Bayad ka lang ng 5,000, makukuha mo na ngayon din. Nagulat sandali si Elena, pero agad niyang binawi ang kanyang kompostura. Alam na alam niya kung sino sila, hindi na bago sa kanya ang mga kwento tungkol sa mga fixer sa paligid ng mga tanggapan ng gobyerno. May magalang na ngiti, kalmado siyang sumagot. Salamat po, kuya. Pero gusto ko po sanang dumaan sa opisyal na proseso. Ang mga salitang iyon ay biglang nagpabago sa kapaligiran. Nagkatinginan ang mga fixer. Ang ilan ay nagpipigil ng tawa habang ang lalaking may bigote ay umismid ng may pang-inis. Nako, miss. Magsisisi ka rin.
Ang mga taong matapat, napeperwisyo lang. Baka maghapon kang maghintay dyan, hindi ka tatawagin. Ang pangungusap na iyon ay parang isang babala. Pero para kay Elena, iyon mismo ang nagtulak sa kanya na patunayang mayroon pa ring malinis na paraan sa loob ng isang maruming sistema. Tinitigan niya ang lalaki sandali, saka naglakad palayo nang hindi na lumingon pa. Sa kanyang likuran, naririnig pa rin niya ang kanilang mga bulungan. Akala mo kung sinong malinis? Tignan natin. Ngunit pinigilan ni Elena ang kanyang sarili na tumugon, ang pakikipagtalo sa kanila ay gagawin lamang siyang katulad nila. Sa kanyang dibdib, may halo ng inis at pag-aalinlangan. Alam niyang ang pagtanggi sa mabilis na paraan ay magiging mahirap. Pero hindi iyon sapat na dahilan para sumuko sa mga tiwaling gawain. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bag habang naglalakad patungo sa pasukan ng gusali. Ang mainit na hangin na maihalong amoy ng sigarilyo mula sa labas ay nagpatulo ng pawis sa kanyang sentido. Huminto siya sandali, tinitingnan ang mahabang pila sa waiting area mula sa salamin. Sa kanyang isipan, may isang boses na nagsabi, siguro totoo nga, kailangang mas maging matyaga ang mga taong matapat. Pero agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Hindi ito tungkol sa pasensya o bilis. Ito ay tungkol sa kung ano ang tama. Buo na ang kanyang loob. Nang buksan ni Elena ang pinto, isang mahinang kaluskos ang sumalubong sa kanya. Sa likod ng pinto, nakita niya ang isang abalang kapaligiran. Mga taong nakaupo, naghihintay, mga empleyadong naglalakad-lakad na may pagod na mga mukha, at mga anunsyo na puno ng mga patakaran. Tumayo siya ng tuwid, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Kahit na magkahalo ang kanyang nararamdaman, ang kanyang mga hakbang ay nanatiling maayos. Alam niyang nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay. Ang mundo sa loob ng gusaling iyon ay maaaring mas komplikado kaysa sa nakikita. Ngunit sigurado siya, hanggat may mga taong tumatangging sumuko sa maliliit na korupsyon, laging may pag-asa para sa pagbabago, gaano man kaliit. Lumapit si Elena sa reception area nang may pag-iingat. Puno ng tao ang silid. Ang ingay ng mga usapan ay humahalo sa tunog ng printer at sa pag-ikot ng electric fan na nakasabit sa kisam. Naghintay siya sa kanyang pagkakataon sa isang maikling pila at pagkatapos ay ibinigay ang kanyang mga dokumento sa isang unipormadong opisyal na nakaupo sa likod ng isang salamin na mesa. Walang emosyon, kinuha ng opisyal ang folder at sinabi ng walang kabuhay-buhay, umupo ka muna, tatawagin ka na lang. Walang ngiti, walang paliwanag. Gusto sanang magtanong ni Elena kung gaano katagal siya maghihintay, ngunit nang makita niya ang malamig na tingin sa mukha ng opisyal, nagbago ang kanyang isip. Dahan-dahan siyang tumalikod at naghanap ng bakanting upuan sa hanay ng mga metal na bangko na mukhang luma na. Ang tunog ng orasan sa dingding sa itaas ng counter ay tila napakabagal. Tila sinasadya ng oras na maghintay kasama niya. Isang oras ang lumipas. Ang mga taong dumating pagkatapos niya ay unti-unti nang tinatawag, isa-isa. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa tabi niya ang umiti ng mapakla at bumulong, kung wala kang pangdulas, baka abutan ka ng hapon dyan, miss. Tumango lang si Elena ng bahagya ng walang imik. Alam niyang ang sinabi nito ay hindi isang banta, kundi isang katotohanang itinuturing ng normal. Muli siyang tumingin sa direksyon ng opisyal na abala pa ring nakikipag-usap sa isang tao sa likod ng mesa, saka huminga ng malalim. Sa kanyang puso, may lumitaw na pagkasuklam na maihalong hindi paniniwala, ngunit pinigilan niya ito. Ayaw niyang gumawa ng gulo dahil simple lang ang kanyang intensyon, ang sundin ang tamang proseso. Ngunit bawat minutong lumilipas ay parang isang mahabang pagsubok sa kanyang pasensya. Sa sumunod na 2 oras, nagsimula nang makita ang tensyon sa kanyang mukha. Tumayo siya at lumapit sa mesa ng opisyal, sinusubukang magtanong ng magalang. Paumanhin po, sir. Natingnan na po ba ang mga papeles ko? Hindi lumingon ang opisyal, sumagot lamang ng maikli at walang emosyon. Maghintay ka lang, miss. Tatawagin ka. Ang mga salitang iyon ay parang isang pader, walang paliwanag, walang kasiguraduhan. Bumalik si Elena sa kanyang upuan, nakatitig sa sahig habang mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili, ngunit nagsimula ng lumitaw ang pagkadismaya. Ang kapaligiran sa opisina ay lalong uminit,
at ang pagod ay nagdulot ng halo-halong pagsuko at galit sa kanyang isipan. Muli niyang sinulyapan ang kanyang relo. Ang mga kamay nito ay mabagal na gumagalaw na tila ng aasar. Dahan-dahang yumuko si Elena at bumulong sa kanyang sarili, Diyos ko, bakit ganito pa rin ang sistema? Ang mga salitang iyon ay lumabas hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa hindi paniniwalang napakahirap palang pahalagahan ang simpleng katapatan. Hindi niya gustong maging espesyal, hindi niya gustong mapabilis, gusto niya lang tratuhin ng patas. Ngunit habang tumatagal ang kanyang paghihintay, lalo niyang napagtanto na sa lugar na iyon, ang idealismo ay kadalasang nagmumukhang kamangmangan. Ngunit hindi sumuko si Elena. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bag, tinitigan ang blankong numero sa queuing board, at pinatatag ang kanyang puso na maghintay pa rin. Gaano man katagal ang oras na kailangan niyang isakripisyo. Isang malakas na yabag ang narinig mula sa pasilyo. Ang tunog nito ay biglang nagpatahimik sa waiting area. Isang malaking lalaki ang lumitaw kasama ang dalawa niyang tauhan. Ang kanyang uniforme ay masikip, ang kanyang dibdib ay umbok dahil sa kanyang maskuladong katawan. Sa kanyang balikat, may nakasabit na name tag na may nakasulat na Reyes. Ang kanyang tingin ay matalim at arogante, tulad ng isang taong sanay na mag-utos ng hindi na kailangang magpaliwanag. Huminto siya sa gitna ng silid at nagsalita ng malakas. Sino dito ang hindi pa nakakakuha ng lisensya? Ang tono ng kanyang boses ay mas parang utos kaysa tanong. Nagkatinginan ang lahat. Walang naglakas loob na sumagot. Si Elena, na nakaupo sa sulok, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay at magalang na sinabi, "Ako po, sir." Lumapit si Essie Isa Reyes nang may mabibigat na hakbang. Ang kanyang itim na sapatos ay umalinggaw sa sahig na baldosa. Tiningnan niya si Elena mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang bagay na hindi niya iginagalang. Kanina ka pa naghihintay, no? Mahina ngunit may diin ang kanyang boses. Opo, sir. 2 oras na po pero hindi pa po ako tinatawag. Umisi si Reyes, saka lumapit pa. Ang kanyang boses ay naging malamig. Kung gusto mong mabilis, magbayad ka ng 3,000, ngayon din makukuha mo. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng napakadali na para bang hindi ito isang kakaibang bagay na sabihin sa gitna ng isang opisyal na tanggapan. Tinitigan siya ni Elena nang may hindi paniniwala. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang tiyakin na hindi siya nagkamali ng dinig. Paumanhin po, sir. Hindi po ba lahat ay opisyal na sa counter? Tumawa si Reyes ng mahina, isang tawa na mas parang pang-inis kaysa sa kasiyahan. Opisyal yan kung alam mo ang paraan, sabi niya sabay tapik sa balikat ng kanyang tauhan. Ang 2 batang pulis sa likod niya ay bahagyang tumawa, na nagpatindi sa intimidasyong sinasadya nilang likhain. Sinikap ni Elena na manatiling kalmado, kahit na sa kanyang dibdib ay nagsisimula ng mamuo ang takot na maihalong galit. Lumunok siya at tinitigan si Reyes ng may matatag na mga mata. Gusto ko lang pong kunin ang inayos ko na ayon sa proseso, sir. Ayaw ko pong lumabag sa batas. Ang pangungusap na iyon ay muling nagpatahimik sa silid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Elena. Ang ilan ay humanga, ang ilan ay nag-alala. Ngunit hindi gusto ni Reyes na hinahamon. Nagbago ang kanyang mukha, tumigas ang kanyang panga, at ang tono ng kanyang boses ay naging mas malakas. Sa tingin mo ba pwede kang umasta ng ganyan dito? Sa tingin mo ba ang batas ay para lang sa mga taong tulad mo? Nanatiling tahimik si Elena, ngunit ang kanyang pananahimik ay lalong nagpainis kay Reyes. Bahagya siyang yumuko, matalim na tinitigan ang mukha ni Elena at sinabi ng mahina, "Mag-ingat ka sa pagsasalita mo, miss." Minsan, ang mga taong nagmamalinis ang pinakamabilis bumagsak. Pagkatapos sabihin iyon, marahas siyang tumalikod, iniwan si Elena na nakaupo pa rin at nakakuyom ang mga kamay. Hindi niya pa alam na ang munting komprontasyong iyon ay simula pa lang ng isang bagay na mas malaki at mas mapanganib. Sinubukan ni Elena na pigilin ang kanyang hininga upang manatiling kalmado. Kahit na ang tingin ni Reyes ay parang isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib, sumagot pa rin siya ng may matatag na boses. "Mas gugustuhin ko pong maghintay, sir. Ayaw ko pong magbayad sa labas ng patakaran." Ang mga salitang iyon ay binigkas ng walang tono ng paghamon.
Isang simpleng pahayag lamang mula sa isang taong naniniwala pa rin na ang batas ay dapat pagkatiwalaan. Ngunit ang reaksyon ni Reyes ay agad na sumabog. Ano? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong silid. Lahat ng nakaupo ay agad na napalingon. Ang ilan ay biglang tumayo sa gulat. Tinaturuan mo ako ng patakaran? Ha? Sino ka ba sa tingin mo? Sigaw niya habang tinatapik ang sariling dibdib. Ang lakas ng kanyang boses ay nagpayuko sa ibang mga opisyal sa likod ng counter na nagkunwaring abala. Nagkunwaring walang narinig. Sir, gusto ko lang pong, hindi pa natapos ni Elena ang kanyang sasabihin nang hampasin ni Reyes ang mesa sa harapan niya ng malakas. Tumahimik ka, sigaw niya. Batang walang alam. Kakagraduate lang ng kolehiyo, akala mo kung sinong malinis. Sa tingin mo ba palaruan to? Ha? Natigilan si Elena. Tila huminto ang pagdaloy ng kanyang dugo. Lahat ng mata ay nakatuon na sa kanya. Isang ina na nakaupo sa waiting area ang yumuko, hindi maglakas loob na tumingin. Isang batang pulis sa sulok ang umiling lang, na para bang madalas na niyang nakikita ang ganitong pangyayari. Ngunit walang sinuman sa kanila ang naglakas loob na magsalita. Lalo pang lumapit si Reyes. Malakas ang kanyang hininga at ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Dito, ako ang may kontrol. Tinitigan siya ni Elena nang hindi gumagalaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling diretsyo. Gusto ko lang pong kunin ang karapatan ko, sir, mahina niyang sabi. Ang simpleng pangungusap na iyon ay lalong nagpagalit kay Reyes. Muli niyang hinampas ang mesa hanggang sa magkalat ang mga folder. Sabi ko tumahimik ka. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Ha? Ang kanyang boses ay tila nagpayelo sa hangin. Walang naglakas loob na sumabat, walang naglakas loob na umawat. Namutla ang mukha ni Elena, ngunit sa kanyang tingin ay walang senyales ng pagsuko. Alam niyang kaharap niya ang isang taong kayang gawin ang kahit ano gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kanyang puso, tumanggi siyang yumuko. Sa sandaling iyon, ang tanggapan ng gobyerno ay hindi na isang lugar ng serbisyo publiko, kundi isang malupit na arena ng kapangyarihan. Tumayo si Reyes na taas noo, pakiramdam na panalo dahil walang naglakas loob na kumalaban sa kanya. Ngunit para kay Elena, ang tagumpay na iyon ay huwad. Alam niyang ang katotohanan ay hindi nasusukat sa kung sino ang pinakamalakas sumigaw. Ang kanyang pananahimik ay hindi tanda ng takot, kundi ang huling anyo ng katapangan sa harap ng isang lantarang kawalang katarungan. Biglang naging tensyonado ang kapaligiran sa silid. Matapos sumigaw ng malakas, tinitigan ni Reyes si Elena ng matalim at marahas na ikinumpas ang kanyang kamay sa dalawa niyang tauhan. Dalhin niyo yan palabas, malakas niyang utos. Agad na kumilos ang dalawang unipormadong lalaki nang walang pag-aalinlangan, na para bang sanay na silang tumanggap ng ganoong utos nang hindi na nagtatanong. Biglang tumayo si Elena. Bahagya siyang umatras. Sir, gusto ko lang pong kunin ang lisensya ko, hindi po ako nanggugulo, sabi niya, sinusubukang manatiling kalmado. Ngunit sinagot siya ni Reyes ng mas malakas na sigaw. Huwag ka ng maraming satsat. Dito, ako ang nag-uutos, hindi ikaw. Ang kanyang boses ay tumusok sa hangin na nagpayelo sa lahat ng tao sa silid. Bago pa man siya makapagsalita muli, isang magaspang na kamay ng isa sa mga tauhan ni Reyes ang humawak ng mahigpit sa braso ni Elena. Napaungol siya sa sakit. Bitawan niyo po ako. Wala po akong kasalanan, protesta niya habang sinusubukang pumiglas, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Isa pa ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran, pilit siyang hinihila patungo sa pinto. Ang kanyang sapatos ay kumalagkad sa sahig, na lumikha ng isang tunog na nagpayuko sa mga tao sa paligid. Nagkunwari silang hindi nakikita. Ilan lamang ang naglakas loob na tumingin ng may awa. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na humakbang. Sa silid na iyon, ang katapangan ay pinatay ng takot at ang katotohanan ay inilibing sa ilalim ng bigat ng posisyon. Habang kinakalagkad siya palabas, sinubukan ni Elena na lumingon sa direksyon ng receptionist. Tulong, gusto ko lang pong kunin ang lisensya ko. Ang kanyang boses ay paos at halos mabasag.
Ang opisyal sa mesa ay nanatiling nakayuko, nagkukunwaring abala sa pagsusulat ng isang bagay na hindi mahalaga. Naglakad si Reyes sa likuran na may mukhang puno ng kasiyahan, pinapanood kung paano kinaladkad ng dalawa niyang tauhan ang dalaga sa tahimik na silid. Alam niyang lahat ay nanonood, ngunit wala siyang pakialam. Para kay Reyes, ang takot ng mga tao ay patunay na epektibo pa rin ang kanyang kapangyarihan. Sa labas ng silid, mas mainit ang hangin. Ang bakuran ng Distu ay naging isang bagong saksi sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Tinulak ng dalawang tauhan ni Reyes si Elena hanggang sa muntik na siyang matumba. Sa gitna ng sakit at galit, nagawa pa niyang tumingin sa paligid. Ilang tao sa labas ang nagsimulang mapansin. Ang ilan ay naglabas ng kanilang mga telepono at tahimik na nag-record mula sa malayo. Maputla ang mukha ni Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab pa rin. Alam niyang mali ang nangyayari sa kanya, ngunit wala siyang magawa sa sandaling iyon. Sa likuran, bahagyang humisi si Reyes at sinabi ng mahina, ngunit matalim, para makita ng lahat, ito ang nangyayari sa mga nagmamalinis sa lugar ko. Ang mga salitang iyon ay parang lason na nagsilbing simula ng isang bagay na malapit ng sumabog ng higit pa sa kanyang inaasahan. Nakapapaso sa balat ang sikat ng araw. Ang malawak na bakuran ng Distu ay tila naging isang bukas na entablado para sa maling paggamit ng kapangyarihan. Nakatayo si Elena sa gitna ng aspalto na sumasalamin sa nakasisilaw na liwanag. Humihingal pa rin siya matapos kalagkarin palabas. Ang pawis na may halong alikabok sa kanyang mukha ay nagpadikit ng kanyang bahagyang gusot na buhok sa kanyang pisngi. Sa kanyang harapan, nakatayo si Reyes na taas noo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kayabangan. Ang dalawa niyang tauhan ay nakatayo sa kanyang kanan at kaliwa, tulad ng mga bantay na naghihintay ng utos. Tinitigan ni Reyes si Elena ng matalim saka nagsalita ng may pang-inis. O ngayon, Miss Matalino, susunod ka ba o hindi? Malalim, mabigat, at puno ng banta ang kanyang boses. Itinuwid ni Elena ang kanyang katawan kahit nanginginig. Wala po akong kasalanan, sir, sagot niya nang nanginginig ang boses, ngunit sinisikap pa ring maging matatag. Alam niyang ang kanyang mga salita ay maaaring magpalala ng sitwasyon, ngunit ang pananahimik ay hindi rin isang opsyon. Malakas na umismid si Reyes, tinitingnan ang kanyang mga tauhan ng may pagmamaliit. Babaeng matigas ang ulo, hindi alam kung saan lulugar. Binigyan na ng mabilis na paraan, nag-inarte pa. Lumapit siya, ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Elena. Malakas ang kanyang hininga, at sa ganoong kalapit, naamoy ni Elena ang pinaghalong pawis at galit. Katahimikan ang bumalot sa paligid. Ilang tao sa gilid ng bakuran ang nanonood mula sa likod ng mga sasakyan. Ang ilang mga opisyal ay nagkunwaring abala sa guard post. Walang naglakas loob na lumapit. Lahat ay tahimik sa takot na nilikha ng ranggo at uniforme. Pagkatapos ay biglang hinablot ni Reyes ang kwelyo ng damit ni Elena ng marahas. Ang kanyang kilos ay mabilis at brutal, na nag-angat sa katawan ni Elena ng ilang sentimetro mula sa lupa. Bitawan niyo ako, sigaw niya sa takot. Sinubukan ng dalawa niyang kamay na itulak ang dibdib ni Reyes, ngunit walang nangyari. Mas malakas ito, at ang pagkakahawak ay napakahigpit na halos mapunit ang kanyang damit. Nanlaki ang mga mata ni Elena, namula ang kanyang mukha sa sakit. Ngunit kahit takot, sinubukan pa rin niyang magsalita. Wala kayong karapatang tratuhin ako ng ganito. Naputol ang kanyang pangungusap dahil nahirapan siyang huminga. Walang tumulong. Umalingaw-ngaw ang boses ni Elena sa bakuran ng walang sagot. Tanging ang ugong ng mga sasakyan sa kalsada ang maririnig at ang ilang mamamayan na nanonood mula sa malayo na may pag-aalala, ngunit walang magawa. Isa sa kanila ang bumulong sa kanyang kasama, sobra na to, pero delikado kung makikialam tayo. Walang pakialam si Reyes, lalo pa niyang hinigpitan ang kanyang pagkakahawak. Tinitigan ang mukha ni Elena ng may malamig na tingin. Tingnan mo, lahat sila tahimik, dahil dito, wala kang kwenta, sabi niya ng mahina ngunit puno ng banta. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Elena na ang katotohanan ay hindi lamang sinusubok sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng sakit na kailangan niyang tiisin mag-isa sa ilalim ng sikat ng araw at sa harap ng takot ng maraming tao. Binitawan ni Reyes ang kanyang pagkakahawak na para bang nagtatapon ng isang walang halagang bagay.
Natumba si Elena paatras ngunit bago pa man niya mabalanse ang sarili, tumama ang matigas na tuhod ni Reyes sa kanyang tiyan. Isang pigil na tunog ang lumabas sa bibig ni Elena. Agad na nawala ang kanyang hininga. Napayukod ang kanyang katawan sa sakit. Ang mukha ni Reyes ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay namumula na parang isang hayop na nawalan ng kontrol. Matuto ka munang rumespeto sa otoridad, sigaw niya habang ikinakamaw ang kanyang kamay sa mukha ni Elena. Tumama ang suntok sa kanyang pisngi ng malakas na nagpatalsik sa kanyang ulo sa gilid. Tila umikot ang mundo sa kanyang paningin at nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa kanyang pumutok na labi. Napaluhod si Elena sa mainit na aspalto. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakayuko ang kanyang mukha, tinitiis ang matinding sakit. Sinubukan niyang huminga, ngunit bawat paghinga ay parang isang bagong sugat sa kanyang dibdib. Ang mga tao sa paligid ay nanonood lamang. Ilang pulis na nakaduti ang huminto sandali, ngunit agad na umiwas ng tingin na para bang walang nakita. Sir, mahina ngunit naririnig pa rin ang boses ni Elena. Gusto ko lang po ng katarungan. Halos hindi niya natapos ang kanyang sinabi nang lumapit si Reyes at sinipa siya gamit ang kanyang itim na sapatos sa tagiliran. Tumilapon ang katawan ni Elena sa lupa, malakas na bumagsak sa aspalto. Kumalat ang sakit mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang likod. Nanginginig siya, sinusubukang gumapang, ngunit halos maubos na ang kanyang lakas. Isa sa mga tauhan ni Reyes ang tila nag-aalinlangan. Tiningnan niya ang kanyang kasama nang may pag-aalala. Sir, tama na po siguro, nakahandusay na, mahina niyang bulong. Ngunit tinitigan siya ni Reyes ng matalim. Nakikialam ka, ha? Gusto mong i-report kita bukas. Sapat na ang banta na iyon para manahimik muli ang kanyang tauhan. Samantala, isang batang pulis na nakatayo sa malayo ay bumulong lang sa kanyang kasama. Sobra na to, pero kung makikialam ako, baka matanggal ako sa serbisyo. Nanginginig ang kanyang boses, puno ng pagsisisi. Walang naglakas loob na humakbang. Alam ng lahat na mali ang kanilang nasasaksihan. Ngunit ang takot sa ranggo at posisyon ay nagpatahimik sa kanilang mga bibig. Nakahandusay si Elena sa lupa. Malabo ang kanyang paningin dahil sa luha at alikabok. Mayroon pa ring dugo sa kanyang labi. Sa kanyang pisngi, may bakas ng sapatos na kakatama lang. Tumingin siya sa langit ng may blankong paningin, sinusubukang manatiling may malay. Narinig ang yabag ni Reyes na papalayo sandali, saka bumalik. Lumuhod siya malapit kay Elena at sinabi ng malamig, "Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng kumalaban sa akin." Hindi sumagot si Elena, nakatitig lang ng walang lakas. Sa di kalayuan, ilang mamamayan na nanonood ang nagsimulang itaas ang kanilang mga telepono, tahimik na nagre-record. Alam nilang marahil ang kamera na lang ang maaaring magsalita kapag lahat ay piniling manahimik. Sa sandaling iyon, sa mainit na bakuran ng AC, ang katarungan ay tuluyang binugbog hanggang sa halos hindi na humihinga. Ang init ng tanghali ay hindi nakapigil sa kuryosidad ng ilang mamamayan na napadaan sa harap ng D. Mula sa kabilang kalsada, isang tao ang nakapansin sa kaguluhan sa bakuran at nakita ang isang dalaga na kinakaladkad at paulit-ulit na sinasaktan. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record. Sa simula, isa lang siya, pagkatapos ay sumunod na rin ang iba. Nagkatinginan sila, alam na ang kanilang nasasaksihan ay hindi lang simpleng away, kundi isang malinaw na pang-aabuso sa kapangyarihan na labag sa batas. Mula sa likod ng bakod, narinig ang mga sigaw at mura na sumasabay sa ingay ng mga sasakyan sa kalsada. Ang pagre-record ay tumagal ng halos 2 minuto. Nanginginig ang kamera dahil sa panginginig ng kamay ng nagre-record habang nasasaksihan ang brutal na aksyon na hindi dapat gawin ng isang otoridad. Sa video, malinaw na nakikita ang kulay abo na uniforme, ang aroganting mukha, at ang katawan ni Elena na paulit-ulit na bumabagsak sa mainit na aspalto. Matuto ka munang rumespeto sa otoridad, sigaw ni Reyes sa gitna ng kaguluhan. Malinaw na na-record ang boses na iyon kasabay ng mahinang sigaw ni Elena na sinusubukan pa ring magsalita kahit bugbog na ang kanyang katawan. Hirap siyang huminga, ngunit dahan-dahang lumabas ang kanyang mga salita. Hindi ako magbabayad ng lagay. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tumago sa ingay. Malinaw na narinig sa gitna ng tunog ng mga sipa at sigaw.
Isa sa mga nagre-record ay agad na yumuko, nagtago sa likod ng isang motorsiklo upang hindi makita. Alam niya ang panganib kung mahuhuli siya, maaaring tanungin, o mas masahol pa, piliting burahin ang video, ngunit tumanggi ang kanyang puso na manahimik. Nang makahanap ng ligtas na distansya, binuksan niya ang isang social media app sa kanyang telepono at in-upload ang video na may maikling caption, "Dalaga, binugbog sa tiki, dahil lang sa pagtangging magbigay ng lagay." Wala pang 15 minuto, kumalat na ang video. Daan-daang komento ang lumitaw. Ang hashtag na Justice for Lena ay unti-unting umakyat sa trending list. Nagsimulang mapagtanto ng publiko na may malaking nangyayari sa isang abalang syudad. Samantala, sa bakuran ng Disney, hindi pa alam ni Reyes na ang lahat ng kanyang ginawa ay naging pampublikong ebidensya na. Nakatayo pa rin siya na humihingal, tinitingnan ang katawan ni Elena na nakahandu sa isalupa. Ang dalawa niyang tauhan ay mukhang balisa, ngunit nanatiling tahimik. Hindi kalayuan, isang batang pulis ang tumingin sa kanyang telepono, nakatanggap ng notifikasyon ng video na kumakalat na sa isang local media group. Agad na namutla ang kanyang mukha. Alam niyang nagsisimula pa lang ang sakuna para sa kanilang institusyon. Ang huling mahinang salita ni Elena, "Hindi ako magbabayad ng lagay," ay naging simbolo na ngayon ng paglaban. Sa loob ng ilang oras, ang mahinang boses na iyon ay yayanig sa buong bansa. Isang malakas na ugong ng sasakyan ang narinig sa harap ng Disney. Matinis ang tunog ng preno nito na kumuha ng atensyon ng lahat sa bakuran. Isang itim na service vehicle ang biglang huminto at mula sa loob ay lumabas ang isang lalaking nakaunipormeng militar, kumpleto sa mga sagisag ng ranggo sa kanyang balikat. Matikas ang kanyang tindig, matalim ang kanyang mga mata, at matatag ang kanyang mga hakbang. Si Kapitan Miguel de Leon, ang nakatatandang kapatid ni Elena, isang batang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, nakadarating lang ng balita mula sa isang kaibigan na ang kanyang kapatid ay binubugbog sa tiki. Pagkatapak pa lang ng kanyang paa sa lupa, agad na napako ang kanyang tingin sa isang figura na nakahandu sa gitna ng bakuran. Napigil ang kanyang hininga, namutla ang kanyang mukha. "Elena," malakas niyang sigaw habang tumatakbo. Lumuhod si Miguel sa tabi ng kanyang kapatid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang niyuyugyog ang balikat ni Elena na halos walang malay. Ang mukha ni Elena ay puno ng sugat, pumutok ang kanyang labi, at ang suot niyang damit ay punit sa ilang bahagi. "Elena, imulat mo ang mga mata mo. Si Kuya to." Ang kanyang boses ay paos, halo ng takot at galit. Dahan-dahan niyang tinapik ang pisngi ng kapatid, ngunit isang mahinang ungol lang ang nakuha niyang tugon. Ang ilang nanonood ay napayuko, napagtanto kung sino ang dumating. Ang sitwasyon na kanina ay puno ng takot ay naging isang bagong uri ng tensyon. Ang aura ni Miguel na seryoso at may otoridad ay nagpaatras sa ilang mga opisyal. Ngunit isang tao ang nanatiling nakatayo. Si Reyes. Lumapit si Reyes na may blangkong mukha at mapanuyang tingin na para bang hindi natitinag. "Sino ang gumawa nito?" tanong ni Miguel ng malakas. Nanginginig ang kanyang boses sa pigil na galit. Tumayo siya at tumingin sa paligid. Walang sumagot. Lahat ay nakayuko na para bang umaasang lalamunin sila ng lupa. Sa halip ay ngumiti si Reyes ng bahagya, itinaas ng kaunti ang kanyang baba. "Basta yang babaeng yan, Kapitan," sabi niya ng may malamig na tono. Sadyang idiniin ang tawag na iyon upang ipakita na alam niya kung sino ang kaharap niya, ngunit wala siyang pakialam. Sumasagot sa utos, iniinsulto ang otoridad sa pampublikong lugar. "Tinuruan ko lang ng leksyon." Kalmado ang kanyang boses, ngunit puno ng kayabangan na nag-aapoy ng damdamin. Tinitigan siya ni Miguel ng matalim, nanginginig ang kanyang mga mata sa galit. "Tinuruan ng leksyon sa pamamagitan ng pagsipa sa isang babae sa harap ng mga tauhan mo." Malalim at mabigat ang kanyang boses ngunit kontrolado. Ngumisi si Reyes, tinapik ang sariling balikat na para bang ipinagmamalaki ang ginawa. Minsan, kailangang bigyan ng kamay na bakal ang mga sibilyan para maintindihan nila kung sino ang may kapangyarihan. Ang pangungusap na iyon ay nagsindi ng apoy sa dibdib ni Miguel. Bumilis ang kanyang paghinga, ang kanyang kanang kamay ay kumuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Tiningnan niya ang kanyang kapatid na nakahandusay at walang magawa, saka muling tinitigan si Reyes nang may mga matang kasintalim ng kutsilyo.
Sa kanyang isipan, iisa lang ang bagay. Ngayon, hindi na ito tungkol sa ranggo, ito ay tungkol sa dangal at dugo ng pamilya. Alam niyang anuman ang mangyari pagkatapos nito, walang salitang patawad para sa taong nanakit sa kanyang kapatid. Dahan-dahang tumayo si Miguel mula sa pagkakaluho. Tense ang kanyang mukha, namumula ang kanyang mga mata, at mabigat ang kanyang paghinga. Tinitigan niya si Reyes nang may matalim na tingin na hindi maitago ang halo ng galit at hindi paniniwala. Sinaktan mo, paos ngunit malinaw ang kanyang boses, ang kapatid ko. Ang kapaligiran sa bakuran ay tuluyang nagbago. Ang mga pulis na kanina itahimik ay tuluyan ng natigilan, napagtanto na wala na sa kontrol ang sitwasyon. Nakatayo pa rin si Reyes na taas noo, sinusubukang panatilihin ang kanyang otoridad sa harap ng kanyang mga tauhan. Tumawa siya ng pilit, isang tawa na hindi natural. Teritoryo ko to, kapitan. Huwag kang maghari-harian sa lugar ng iba, sabi niya ng may tono ng paghamon. Lumapit si Miguel, hindi inaalis ang tingin sa mukha ni Reyes. Bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa lupa. Hindi siya sumisigaw, ngunit sapat na ang kanyang tingin para maging tensyonado ang hangin. Napakalaki ng pagkakamali mo, malamig niyang sabi. Ang pangungusap na iyon ay binigkas ng walang mataas na tono, ngunit puno ng diin at kahulugan. Binuksan ni Reyes ang kanyang bibig para sumagot. Ngunit bago pa man makalabas ang isang salita, kumilos na si Miguel. Isang malakas na suntok ang tumama sa panga ni Reyes. Ang tunog ng pagtama ay malinaw na narinig na nagpaatras sa ilang tao sa paligid. Ang malaking katawan ni Reyes ay natumba paatras, bumangga sa isang motorsiklong nakaparada sa gilid. Mabilis na kumilos ang mga tauhan ni Reyes. Dalawa ang agad na sumugod para umatake. Pero mas mabilis si Miguel. Isang malakas na sipa ang tumama sa dibdib ng unang pulis na nagpatumba sa kanya. Habang ang isa pa ay sumubok sumuntok, ngunit nahuli ang kanyang kamay, pinilipit, at ibinagsak sa lupa sa iisang kilos. Ang tunog ng kanilang mga katawan na bumagsak ng malakas ay umalingaw sa aspalto. Dalawa pa ang sumugod, ngunit pareho lang ang naging resulta. Isang suntok, isang tumba. Sa loob ng ilang segundo, 4 na tao ang wala ng laban sa lupa. Nakatayo si Miguel sa gitna ng bakuran na may regular na paghinga. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Reyes, na ngayon ay dahan-dahang bumabangon habang pinupunasan ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Tumingin si Reyes nang may galit na maihalong kahihiyan. Hindi niya inaasahan na mapapahiya siya sa harap ng kanyang mga tauhan. Naglalakas loob kang kalabanin ang otoridad sa loob mismo ng istasyon. Ha, malakas niyang sigaw. Ngunit sinagot lang siya ni Miguel nang may malamig na tingin. Hindi ka otoridad. Isa kang preman na nakauniporme, sabi niya nang walang emosyon. Nang hindi naghihintay ng sagot, muling lumapit si Miguel at sinuntok ng mas malakas kaysa dati, diretso sa tiyan ni Reyes, na nagpayukod sa malaking katawan nito. Sinubukan ng ibang mga opisyal na pigilan si Miguel, ngunit walang naglakas loob na hawakan siya. Sa mainit na bakuran na iyon, ang galit ng isang nasaktang kapatid ay naging isang bagyo ng katarungan na hindi na mapipigilan. Nawala ng kontrol si Miguel. Ang galit na matagal niyang pinigilan ay sumabog ng walang natira. Sunod-sunod na suntok ang tumama sa mukha at katawan ni Reyes, kasabay ng mga sigaw na puno ng emosyon. Para to sa kapatid ko. Ang kanyang boses ay malakas, tumatago sa mainit na hangin ng tanghali. Bawat suntok na tumatama ay tila kumakatawan sa sakit, kahihiyan at pagdurusa na dinanas ni Elena. Sinubukan ni Reyes na sumalag, ngunit mahina na ang kanyang mga kamay. Ang kanyang kulay abong uniforme ay punit na sa ilang bahagi. Dugo ang dumadaloy mula sa kanyang sentido at labi. Paatras siyang natutumba, ngunit patuloy na sumusugod si Miguel ng walang pag-aalinlangan. Ang mga tao sa paligid ay nanonood lang ng may takot. Ang ilan ay nagre-record, ang ilan ay hindi makapagsalita. Ang tunog ng mga suntok na tumatama sa katawan ay malinaw na umalingaw sa bakuran na karaniwang abala. Sinubukan ni Reyes na lumaban, ngunit bawat kilos niya ay mabilis na nasasalad. Isang malakas na suntok sa panga ang nagpatumba sa kanya. Pagkatapos, isang sipa sa dibdib ang nagpahinto sa kanyang hininga. Yumuko si Miguel, marahas na hinila ang uniforme ni Reyes at bahagyang inangat ito. Akala mo pwede kang manakit basta-basta? Ha?
Akala mo ba matatakpan ng ranggo mo ang ugali mo? Sigaw niya habang muling pinatama ang kamao sa duguan ng mukha ni Reyes. Isang maliit na sigaw ang narinig mula sa isang batang pulis malapit sa bakod. Bumulong siya sa kanyang kasama. Grabe, hindi na to away, parusa na to. Ngunit walang sinuman sa kanila ang naglakas loob na umawat. Alam ng lahat na si Miguel ay hindi ordinaryong tao at ang kanyang galit ay may dahilan. Ilang metro ang layo, dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin, mabigat ang kanyang ulo, ngunit nakikita niya ang anyo ng kanyang kapatid na binubugbog ang isang tao. Kuya, halos hindi marinig ang kanyang boses, ngunit nanginginig ang kanyang labi. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay, ngunit wala siyang lakas. Kuya, wag na. Tama na, mahina niyang sabi. Ngunit hindi narinig ni Miguel, tila ang mundo ay umiikot lamang sa pagitan niya at ni Reyes. Sa kanyang mga mata, walang nangranggo, walang batas, tanging dugo at paghihiganti ang humihingi ng kabayaran. Ang huling suntok ay tuluyang nagpatumba kay Reyes sa lupa. Hindi na gumalaw ang kanyang katawan. Humihingaw si Miguel. Ang kanyang damit ay puno ng dugo at alikabok, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit. Katahimikan ang bumalot sa bakuran. Tanging ang malakas na paghinga ni Miguel ang naririnig. Nakatayo siya sa ibabaw ng walang malay na katawan ni Reyes, nakatingin sa langit na may pagod na mukha at namumugtong mga mata. Dahan-dahang nagsimulang lumapit ang ilang pulis, ngunit hindi para umawat, kundi para lamang manood. Sa kanyang dibdib, alam ni Miguel na ang ginawa niya ay magdudulot ng malaking kahihinatnan. Ngunit sa sandaling iyon, wala siyang pakialam. Tiningnan niya ang katawan ng kanyang kapatid na nakahandusay pa rin sa lupa, saka yumuko at ipinikit ang kanyang mga mata sandali. Mahal ang binayaran mo, bunso, mahina niyang bulong. Pero dapat din nilang malaman na hindi mananahimik ang pamilya natin kapag tinatratong parang basura. Ang pangungusap na iyon ang naging katapusan ng pagsabog ng galit na yumanig sa araw na iyon, at simula rin ng isang alon ng katarungan na hindi na mapipigilan. Ilang oras matapos ang insidente, ang video na ni-record ng mga mamamayan ay nagsimulang kumalat sa iba't ibang social media platform. Sa una, sa isang lokal na grupo lang ito na upload, ngunit sa maikling panahon, kinopya ito at ibinahagi ng libu-libong account. Ipinakita ng video ang dalawang panig na parehong nakakagulat, ang brutal na eksena kung saan binubugbog ni Reyes si Elena, at ang mga sandali kung kailan dumating si Miguel at ginulpi pabalik ang pulis sa harap mismo ng kanilang opisina. Sa loob ng ilang oras, sumabog ang social media. Ang hashtag na Justice for Elena ay naging trending sa lahat ng platform, pinupuno ang mga timeline ng mga komento, pagsusuri at galit ng publiko. Lahat ay pinag-uusapan ito, mula sa pambansang media, mga forum sa unibersidad, hanggang sa mga grupo ng mga nanay. Isang bagay ang kanilang binigyang diin, isang dalaga ang binugbog dahil lang sa pagtangging magbigay ng lagay. Bumaha ang mga komento ng netizen sa bawat post ng video. Napakalakas ng loob ng dalagang yan, sabi ng isa. Kung hindi dahil sa kuya niya, baka patay na siya sa kamay ng tiwaling opisyal na yan, sulat ng isa pa. Mayroon ding nagsulat ng may pait, ganito talaga kapag ang katapatan ay nilalabanan ng kapangyarihan. Sa loob ng wala pang 12 oras, ang video ay napanood na ng milyon-milyong beses. Ang mukha ni Elena na mahina ngunit matatag ay naging isang bagong simbolo ng katapangan. Nagsimulang magpadala ng mga mensahe ng suporta ang mga tao, kinondena ang aksyon ng pulis, at humingi ng katarungan. Maging ang ilang kilalang personalidad ay nagkomento, tinawag ang kaso bilang isang malinaw na salamin ng sira ng moralidad ng ilang tagapagpatupad ng batas. Isinahimpapawid din ng mga istasyon ng telebisyon ang mga bahagi ng video. Sa screen, malinaw na ipinakita ang mukha ni Reyes, kasama ang mga putol-putol na sigaw niya. Matuto ka munang rumespeto sa otoridad. Pagkatapos, ipinakita ang bahagi kung saan sinusuntok ni Miguel ang pulis hanggang sa matumba. Sabi ng isang reporter sa studio, ang video na ito ay nagdulot ng galit sa publiko. Maraming panig ang nananawagan na agad na prosesuhin ang salarin. Samantala, sa comment section ng live broadcast, libu-libong manonood ang nagsulat ng parehong mensahe. Ikulong si Reyes, protektahan si Elena. Ang batas ay hindi dapat para lang sa mahihirap.
Ang kapaligiran sa social media ay naging isang pambansang larangan ng pagkakaisa. Ngunit sa likod ng ingay, pinili ni Miguel na manahimik. Hindi niya gustong maging bayani at hindi niya ninanais ang papuri. Sa ospital kung saan dinala si Elena, nakaupo siya sa waiting area na may tensyonadong mukha, nakatingin sa screen ng kanyang telepono na patuloy na nanginginig sa mga notifikasyon. Bawat headline ay nagdadala ng halo ng ginhawa at pasanin. Alam niyang ang suporta ng publiko ay makakatulong mapabilis ang hustisya, ngunit alam din niyang may bagong unos na naghihintay. Ang nangyari sa bakuran ng D2 ay hindi na isang personal na usapin. Ito ay naging isang pambansang issue na kinasasangkutan ng malalaking institusyon. Nagsalita na ang social media, at sa pagkakataong ito, mas malakas ang boses ng taumbayan kaysa sa tunog ng sirena. Ilang araw matapos ang nakakagulat na pangyayari, ang conference room ng National Headquarters sa Camp Crame ay puno ng mga mamamahayag. Walang tigil ang kislap ng mga kamera. Mga mikropono at recorder ay nakatutok sa isang mahabang mesa sa harap, kung saan nakaupo ang isang mataas na opisyal ng pulisya na may seryosong mukha. Tense ang kapaligiran, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang taong bayan ang iniimbestigahan, kundi ang kanilang sariling institusyon na pinananagot. Sa ngalan ng institusyon, sabi ng opisyal ng may formal na tono sa harap ng 12 ng kamera, humihingi kami ng paumanhin sa pamilya ng biktima at sa buong sambayanan. Ang ginawa ng nasabing opisyal ay hindi kumakatawan sa buong kapulisan. Ang pangungusap na iyon ay agad na naging headline sa iba't ibang media. Para sa ilan, ito ay isang paunang hakbang lamang. Ngunit para sa iba, ito ay isang pagpapatunay na hindi na maaaring patahimikin ng kapangyarihan ang publiko. Sa isang malaking screen sa likod ng mesa, ipinakita ang mukha ni Reyes, ngayon ay nakasuot na ng orange na damit ng bilanggo. Nakaposas ang kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay may pasa at pagod. Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat, Suspect ST pang-aabuso ng kapangyarihan seryosong pananakit. Narinig ang mga bulungan sa mga mamamahayag. Isang reporter mula sa isang pambansang pahayagan ang nagtanong ng malakas, ito po ba ay dahil sa presyon ng publiko o resulta ng internal na investigasyon? Sumagot ang opisyal, pareho. Hindi namin kinukonsinti ang anumang katiwalian. Ngunit alam ng lahat, kung walang viral video at presyon mula sa mamamayan, maaaring ito ay tinakpan na lamang tulad ng ibang mga kaso. Ang balita ay agad na sumabog sa telebisyon at online media. Paulit-ulit na ipinalabas ang video ni Reyes na nakaposas. Nagdiwang ang publiko. Bumaha ng mga komento sa social media na may tono ng kasiyahan. Sa wakas, dumating ang hustisya. Dapat lang siyang mabulok sa kulungan. Sana hindi lang siya ang maparusahan. Ang boses ng taong bayan na ilang araw na puno ng galit ay naging isang sigaw ng tagumpay. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroon ding isang boses na mas mahina ngunit matalim. Ilang kaso pa kaya na tulad nito ang hindi nakukunan ng kamera? Ang pangungusap na iyon ay naging isang paalala na ang isang parusa ay hindi nangangahulugang malinis na ang sistema. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ilibing ang katotohanan. Pinanood ni Miguel ang balita mula sa silid ng ospital kung saan nagpapagaling si Elena. Nakaupo siya ng tahimik sa isang upuan na may kalmadong mukha, kahit nabaka sa kanyang mga mata ang pagod. Sa tabi niya, si Elena na nakahiga pa rin ay nanonood din sa parehong screen. Nang makita niya ang mukha ni Reyes na nakasuot ng damit ng bilanggo, dahan-dahang gumalaw ang kanyang labi. Sa wakas, kuya, mahina niyang sabi. Tumango si Miguel, hinawakan ang kamay ng kapatid. Hindi mabilis dumating ang hustisya, bunso. Pero kapag dumating na, hindi na ito mapipigilan. Sa labas ng ospital, maririnig ang tunog ng mga busina at usapan ng mga tao. Ngunit sa silid na iyon, iisa lang ang nararamdaman, ang paghihiganti para sa katapatan na minsang nyurakan, at ang patunay na ang boses ng isang tao ay kayang baguhin ang landas ng isang bansa. Sa tahimik na silid ng ospital, ang tunog ng heart monitor ay dahan-dahang tumitibok, kasabay ng mahinang paghinga ni Elena na nakahiga sa kama. Ang kanyang katawan ay puno ng benda, may mga pasa pa rin sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng magmulat kahit na mukhang pagod. Sa upuan sa tabi ng kama, nakaupo si Miguel ng tahimik, bahagyang nakayuko, mahigpit na hawak ang kamay ng kapatid.
Ang kanyang malalaki at matitipunong kamay ay tila nanginginig. Tila ang lahat ng katatagan ng isang opisyal ng militar ay naging lambot ng isang kuya. Sa loob ng ilang segundo, nanatili silang tahimik, nag-uusap sa pamamagitan ng mga tingin. Ang mga sugat sa katawan ni Elena ay maaaring gumaling, ngunit ang sugat sa kanyang puso, at sa puso ni Miguel, ay mangangailangan ng mas mahabang panahon para maghilom. Kuya, mahina ang boses ni Elena, halos isang bulong lang. Gusto ko lang maging tapat. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagpatitig sa kanya ni Miguel ng mas malalim. May pagod sa mga mata ng kanyang kapatid, ngunit mayroon ding determinasyon na hindi napapawi. Ayoko lang maging duwag, kuya, patuloy niya, nanginginig ang boses. Yumuko si Miguel sandali, saka sumagot ng may malambot ngunit matatag na tono. At dahil dyan, nalaman ng mundo kung ano ang ibig sabihin ng katapangan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ni Elena, sinusubukang pakalmahin ang sarili kahit na mabigat ang kanyang dibdib. Sa katahimikan, alam niyang ang katapangan ng kanyang kapatid ay yumanig sa isang malaking bagay. Hindi lang ang mga tao sa Diti, kundi pati na rin ang kamalayan ng maraming tao tungkol sa kahulugan ng paglaban sa kawalang katarungan. Sa labas ng silid, nakahanay ang mga kamera ng balita sa likod ng salamin. Sinusubukan ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang media na kumuha ng larawan mula sa siwang, habang sinusubukan ng mga nurse na panatilihin ang privacy ng pasyente. Paminsan-minsan, kumikislap ang flash ng kamera, sumasalamin sa anino nina Elena at Miguel sa bintana. Isang reporter ang nagbabasa ng kanyang script para sa isang live broadcast. Ito ang dalaga na naging simbolo ng paglaban sa maliit na korupsyon na matagal nang itinuturing na normal. Mula sa isang katapangan, isinilang ang isang malaking kilusan na humihingi ng pagbabago. Sa screen ng telebisyon sa waiting area ng ospital, isang malaking teksto ang nakasulat, ang halaga ng isang katapatan, kapag hindi mabibili ang katarungan. Tumayo si Miguel at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga ilaw ng kamera na tumatago sa salamin, huminga siya ng malalim, saka muling lumingon sa kanyang kapatid na ngayon ay natutulog na muli na may payapang mukha. Nanalo ka, bunso, mahina niyang sabi. Hindi dahil naparusahan sila, kundi dahil hindi ka kailanman yumuko. Inayos niya ang kumot ni Elena, saka muling umupo habang tinitingnan ang papalubog na araw sa labas. Sa gitna ng tunog ng mga hakbang ng nurse at ng ugong ng telebisyon, isang bagay ang naging malinaw. Masakit nga ang katapatan, ngunit sa kamay ng isang matapang, ito ay maaaring maging pinakamalakas na sandata laban sa kawalang